Narito ang pinakahuling update sa lagay ng panahon ngayong Huwebes, ika-30 ng Oktubre, 2025. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang mga weather system na nakaaapekto sa ating bansa. Mayroon tayong panibagong low pressure area sa silangang bahagi ng bansa. Ang bagyo naman sa kanluran ay Ham-Ina at isa na lamang LPA. Wala itong direktang epekto sa ating bansa. Ang LPA sa silangan ang napabalitang maaaring maging super typhoon. Base sa mga outlook, may senyales ng pagbuo ng bagyo at bahagyang lumalakas ito. Ngunit mataas pa rin ang uncertainty o walang kasiguraduhan kung ito ay lalakas bilang super typhoon. Maaari pang magbago ang lahat. Kaya, hindi pa sigurado at walang katiyakan kung magiging bagyo nga ito. Ating subaybayan sa aming YouTube channel ang mga posibleng mangyari sa LPA na napabalitang magiging super typhoon. Ito ay base lamang sa mga outlook at pagtaya sa mga susunod na araw. Kaya, huwag po kayong mag-alala. Wala tayong malakas na bagyo sa kasalukuyan, ngunit hindi natin inaalis ang posibilidad na magkaroon ng bagyo. Base sa climatological track sa buwan ng Nobyembre, may mga dumadaan o lumilihis sa ating bansa. Ibig sabihin, walang kasiguraduhan kung saan ito dadaan. Kaya, maghanda lang po tayo. Ayon sa pinakahuling tropical cyclone threat potential na inilabas ng PAGASA, sa ika-27 ng Oktubre hanggang ika-4 ng Nobyembre, may makikita tayong pagbuo ng LPA sa Palawan na tatawid sa Palawan. Ang pangalawa ay ang LPA na mino-monitor sa silangang bahagi ng ating bansa na napabalitang magiging super typhoon na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Samantala, ang pangatlo ay nasa labas ng PAR. Balikan natin ang satellite image o outlook sa mga susunod na araw. Ang tropical cyclone threat potential ay huling inilabas ng PAGASA na may posibleng mabuo. Habang nabubuo ang LPA sa silangang bahagi ng ating bansa, makikita rin natin sa outlook na may mabubuo ring LPA sa Palawan na tatawid sa kalupaan ng Palawan. Tandaan, ito po ay pagtaya sa mga susunod na mangyayari upang may ideya na ang ating mga kababayan. Pagsapit ng ika-5 ng Nobyembre hanggang 11, makikita natin ang binyansagang super typhoon na tatawid sa ating bansa. May kasunod pa ito na kikilos naman pahilaga kanluran. Kaya, handa pa rin tayo sa magiging mangyayari at manatiling subaybayan ang mga bagong ulat panahon na aming ilalabas. Ang mga pinapakita sa tropical cyclone threat potential ay ang posibleng daanan, ngunit wala pang kasiguraduhan dahil malayo pa ito at outlook lamang po ito. Sa ngayon, wala po tayong malakas na bagyo na nakaaapekto sa ating bansa kaya walang dapat ipagkabahala sa mga kumakalat na fake news. Samantala, mayroon pa rin tayong ibang weather system na nakaaapekto sa ating bansa. Nariyan pa rin ang hanging easterlies o mainit na panahon na magdadala ng mga thunderstorm at ang ITCZ at shearline, kabilang ang amihan. Maging alerto po tayo sa mga biglaang buhos ng pag-ulan dahil sa mga pinagsama-samang epekto ng mga weather system na umiiral sa ating bansa. Kaya, ugaliin pa rin magdala ng panangga sa matinding sikat ng araw o sa mga biglaang buhos ng pag-ulan. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Para naman po sa lagay ng ating panahon, malaking bahagi pa rin po ng Luzon na magkakaroon ng mga pag-ulan dahil sa iba't ibang weather systems. Kung dito sa may Southern Luzon, particularly Bicol Region, dito sa may Mimaropa, Calabarzon, and even Metro Manila, makulimlim ang panahon for most of the day at aasahan din po yung mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil dun sa ITCZ nga o yung banggaan po ng hangin from the northern and southern hemispheres. Dito naman sa bandang Aurora, paakyat ng Isabela, and Cagayan, possible naman yung maulap din na kalangitan, may mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms, epekto pa rin yan ng shear line at ng easterlies. At doon naman sa may Batanes and Babueng Group of Islands, makulimlim din ang panahon na asahan yung mga may hinang ulan dulot ng malamig na amihan or northeast monsoon. Dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, particularly itong western section ng Central Luzon, Cordillera Region, and Ilocos Region, partly cloudy to cloudy skies, at may tsansa lamang ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. For Metro Manila, temperatura 25 to 31 degrees Celsius. Sa may Baguio, malamig pa rin po, 18 to 24 degrees, habang sa may Tagaytay, 23 to 28 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, at maging dito rin po sa may Visayas and Mindanao, magbaon po ng payong
dahil aasahan ng mataas na tsansa ng ulan, dulot pa rin ng intertropical convergence zone o yung banggaan nga ng mga hangin. Ang nature ng mga pag-ulan natin, hindi siya tuloy-tuloy, pero pag nagkaroon ng pag-ulan, light to moderate rains at madalas ang mga thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang gabi. So mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil ilang araw nang nagkakaroon ng mga pag-ulan dito sa areas po ng Visayas, Mindanao and Palawan at makipag-coordinate sa mga local government units kung kinakailangan ng rescue or evacuations. Magkatabay din sa ating mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Dito sa may Puerto Princesa, 25 to 29 degrees Celsius. Most of Visayas, between 24 to 30 degrees. Habang sa may Zamboanga and Davao City, posibleng umakyat ang temperatura sa 31 degrees pagsapit ng tanghali. Sa ating mga kababayan naglalayag naman, meron po tayong gale warning or babala sa matataas at delikadong alon. Dito sa may Batanes at baybayin po ng Babuyan Islands, possible hanggang 4.5 meters or nasa isang palapag na nagusaling taas ng mga pag-alon po. Posibleng pagbawalan po ng pumalawat yung ating mga small sea vessels doon. Habang ang natitirang bahagi po ng Northern Luzon, natitirang baybayin po nito na nanatiling maalon. Kahit mawala yung gale warning, magpapatuloy hanggang sa weekend ng maalon na karagatan dahil sa pag-ihip ng northeast monsoon or hanging amihan. Habang ang Central Luzon, down to Mindanao, nananatili pong banayad ang katamtaman ng taas mga pag-alon. Typically, 0.5 hanggang 1 metro ang taas ng mga pag-alon. Pero kapag meron tayong mga thunderstorms, umaakyat pa rin yan sa 2 metro. At para naman sa lagay ng ating pampanahon, sa katapusan po ng Oktubre hanggang sa mga unang araw ng Nobyembre, asahan pa rin po ang maulang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa dahil pa rin sa Intertropical Convergence Zone. And then meron tayong nagbabalik nga na shear line o yung banggaan ng amihan at ng easterlies doon sa may Hilaga at Central Luzon. So dito sa may Luzon, pagsapit po ng Friday, yun yung time kung saan nandito na sa may Sulusi and Palawan yung minomonitor natin na posibleng mabuong low pressure area. So active pa rin naman yung ITCZ. Pagsapit po ng Friday, that's Halloween, mataas ang tsansa ng ulan dito sa may Bicol region. Mimaropa, sa may Quezon, Batangas, hanggang dito sa may parting Palawan, no, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. At minsan malalakas po ito, mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Dito naman sa Metro Manila, natitirang bahagi po ng Luzon. Pagsapit po ng Friday, may mga madalas pa rin pag-ulan dito sa bahagi po ng Cagayan and Batanes, dulot ng amihan at ng shear line. Then pagsapit po ng Sabado, pinakauulanin yung Palawan, no, dahil nandun na yung area po ng low pressure nandun na siya at inaasahan po yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan habang natitirang bahagi ng Luzon, affected pa rin po yung ilang areas kagaya po ng Cagayan and Isabela ng shear line. Magiging madalas pa rin ang mga pag-ulan, mag-ingat po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Then pagsapit po ng Linggo, mas maraming lugar ang maapektuhan po nitong shear line o yung banggaan nga ng amihan at ng easterlies. Pinakauulanin yung Cagayan Valley, Aurora, northern portion of Quezon and even bahagi po ng Apayao and Kalinga. Kaya't mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at laging tumutok sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, pagsapit po ng Friday, asahan po ang mataas na tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Dulot yan ng low pressure area at intertropical convergence zone. So sa mga dadalaw po sa ating mga namayapang kamag-anak po sa sementeryo, magbaon po ng payong, bota or kapote kung kinakailangan kung lalabas po ng bahay. Samantala, sa unang araw ng Nobyembre, sa All Saints Day and All Souls Day, pinakamataas ang tsansa ng ulan dun sa may parting Western Visayas and Negros Island region dahil nga nandun sa may area po ng Palawan, itong minomonitor natin na low pressure area. Mababawasan naman yung mga pag-ulan, pero the moment nagkaroon tayo ng mga pag-ulan, mga localized thunderstorms yan, delikado pa rin po dahil nagkaroon na ng mga pag-ulan itong mga nagdaang araw. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, asahan ang pinakamataas na tsansa ng ulan sa Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao. Pagsapit po ng huling araw ng Oktubre, may mga light to moderate with the times heavy rains po, mag-ingat pa rin sa banta ng baha at landslides. Sa Friday, asahan din po ang mga localized thunderstorms sa natitirang bahagi ng Mindanao. Then pagsapit ng Sabado at Linggo, the whole weekend sa Mindanao naman, asahan yung improving weather conditions. Mas madalas naman po na magiging maaraw na, no? At asahan yung may kainitan na tanghali, posible hanggang 34 degrees sa may Zamboanga City and 33 degrees sa ilang pang mga syudad. Then may mga localized thunderstorms pa rin or yung mga saglitang ulan at mga 1 to 2 hours na thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ang ating sunset ay 5:29 ng hapon mamaya at ang sunrise 5:51 ng umaga.